Maayong hapon sa atong tanan. Ako po si Alexandra Cordero po, isa pong Christian missionary at isa din pong estudyante galing po sa University of Southern Mindanao. So ngayon po, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos at ito po ay libre lang dahil libre ko lang din po itong natanggap. So, pamilyar po ba kayo sa 4Ps or ito po yung financial assistance na galing po sa ating gobyerno? Pero sa Panginoon naman po, meron po tayong 5Ps na ibabahagi ko po sa inyo. At kailangan po natin itong malaman. Una po ay yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino pa ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So Christ is our Savior. Napakalaki talaga ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ngunit bakit napakalayo ng Panginoon sa atin? Bakit hindi ko nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon para sa akin? Ito po yung ikalawang P at ito po yung problema. Ito po yung mga kasalanan na ating ginagawa palagi. Yung paulit-ulit na kasalanan na ating ginagawa. Kaya sabi nga sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat po ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So wala pong exempted sa ating lahat. Tayo po ay makasalanan. At ayon din po sa Revelation 21:8, subalit para naman sa mga tuwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab ng apoy at asupre. Ito po yung ang pangalawang kamatayan. Di ba po, dito po sa Pilipinas napakainit po. How much more po sa impyerno, na grabe po yung sufferings doon. At meron po tayong dalawang kamatayan. Ito po yung physical and spiritual po na kamatayan. Yung physical po, ito yung mamamatay ka at ililibing ka po. Yung pangalawa naman po is yung spiritual na kamatayan o ito yung patay na relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon, humanap siya ng paraan na tayo'y manumbalik sa Kanya. At ito po ang iyong pangatlong P. Sabi nga sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino pala ang daan? Ito ay si Hesus Kristo. Kaya dapat tayo manumbalik sa Kanya yung nasira nating relasyon sa Panginoon. Kaya ito naman po ang ika-4 na P, ang pag-imbita ng Panginoon para sa atin. Iniimbitahan niyo po tayo na bumalik sa Kanya. Matagal na po tayong hinihintay ng Panginoon. At ito ang oras na tayo'y manumbalik sa Kanya at ayusin ang relasyon na nasira natin sa Kanya. Ayon nga sa Revelation 3:20, narito ako at nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa Kanya. Ako ay maghahapunan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Kumakatok po ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. At para po ma-experience natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi malapit na po ang araw po ng kamatayan. Ito po yung judgment po. So, it is time po na magdesisyon kayo na bumalik sa Kanya. At ito po ang iyong ikalimang P po ang pagdesisyon po natin. Ayon nga po sa Romans 10, verse 9-10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso sa muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. So karon ang panahon nga dawato nimo si Jesus Christ na imuhang personal Savior na mo-repent ka sa imong mga sala kang magbalik ka sa iyaha. So I will lead you into this prayer sa pagdawat kay Jesus and ask for forgiveness. I-surrender nato ang atong kinabuhi dara sa Ginoo. Talk to God and build your relationship sa atong Ginoo. So karon nga time, pwede kang sabay sa pag-pray sa ako and let us pray. To the King of all kings and to the Lord of all lords, Panginoon,
Maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga buhay po na nakikinig po ngayon. At maraming salamat po sa iyong salita. Panginoon, we acknowledge po na we are sinners, na kami po ay makasalanan po. Na kailangan ka po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan na hindi po kaaya-aya sa inyong paningin. Loobin niyo po ang aming puso at sisipan, Panginoon, na ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Na Panginoon, na wala na po ang aming dating buhay at kami po ay bago na po. Tinatanggap ka po namin sa aming mga puso, Panginoon. At ikaw po ay maghari po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na po ito. At maraming salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, and for your grace, Panginoon. Maraming salamat po at aking pong binabalik lahat ng kapurit pasasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.